Ang sentro po ng inyong investigasyon dito po sa Quadcom, Duterte, mga krimen ng Duterte. Lahat po yan inuugnay nyo sa Duterte. Kaya nga ang konklusyon ni Akop, di ba? Si Duterte ang nasa sentro ng kriminalidad sa Pilipinas. Si Duterte ang mukha ng illegal drug trade. Si Duterte ang mukha ng criminality. Ang tanong, bakit wala kayong rekomendasyon na sampahan ng kaso si Duterte kung siya pala yung sentro ng kriminalidad sa Pilipinas? Kasi kasama dapat yan, ire-recommenda nyo eh. O kaya ipapasa nyo, ire-recommenda nyo sa DOJ na actually meron na rekomendasyon yung DOJ. Meron na pong initial na investigasyon sa Pogo. Ano po sabi? Walang ebidensya na mag-uugnay kay Pangulong Duterte sa Pogo. Sa iba pang krimen, bakit ayaw nyo po? Ako nasasagot kasi hindi nila sasagutin yan. Una, pag nirekomenda na nila na sasampahan ng kaso, titigilan na nila. Di ba? Balak nila hanggang 2028, siraan yung mga Duterte. Titigilan na nila kasi may rekomendasyon na eh. Pinakakasuhan na eh. Ikalawa, bakit hindi nila pinakakasuhan? Wala po silang ebidensya na mag-uugnay. Ano ba ebidensya nila? Hearsay lahat. No? Hindi nila nauunawaan yung nagbabatay sila sa pag-amin ni Pangulong Duterte. Pwede ba yun? Inamin ba ni Pangulong Duterte? Ano po ang malinaw na sinabi ni Pangulong Duterte? Inaamin niya yung responsibilidad niya na siya talaga yan. Siya yung nagpatupad ng war on drugs. Pero yung aaminin mo yung guilt, di ba? Dito po natin natutunan sa mga kahihiring na to, yung mantra na ang guilt is personal. Hindi po pwedeng lahat ng kamatayan na yan, hindi pwedeng akuin ni Pangulong Duterte dahil pagtatawanan kayo ng korte. Kahit papapirmahin nyo si Pangulong Duterte, inaako ko yan lahat. Guilt is personal. Wala rin silang maiugnay, no? Na krimen. Pogo, kinayaman ba ni Pangulong Duterte yan? Wala po silang maiugnay na, ayun nga, yung kaisa-isa, yung nanabik sila lahat. Sige, pipirma na ng waiver. Hindi nila alam, ano siya, bali? Bakit siya lang ang pipirma ng waiver? Bakit nung hinamon kayo? No? Bakit nung hinamon kayo ni Pangulong Duterte na lahat kayo pumirma ng waiver, wala naman pumirma ni isa. Walang nag-call. Wala ni isang congressman na nagsabi, okay po, Mr. President, bubuksan ko rin po yung aking bank account. Basta magbukas po kayo. No? Ito po kasi yung hindi kapanipaniwala sa sinasabi nila eh. Na si Duterte ay magnanakaw. Asan yung nakaw? Nakita nyo ba kung gaano kasimple si Pangulong Duterte sa pamumuhay? Ang magnanakaw po, kaya nga po may lifestyle check eh. Di po ba? Yan yung mga una naming natututunan nung mga investigasyon sa nagdaang mga government official. I-lifestyle check nyo yung mga government official. Bakit po kinakailangan i-lifestyle check? Kasi baka yung lifestyle niya, hindi sapat yung sweldo niya para tustusan yung lifestyle. Marami pong mga taga-custom na nahuli dyan. Janitor lang, gwardiya lang, pero grabe po ang yaman. Si Pangulong Duterte, inaakusahan nyo na magnanakaw, sentro ng krimen. Asan yung pera? Asan yung mga ninakaw niya? Nilihim niya, pati sa sarili niya, pinaglihiman niya. Doon hindi naniniwala sa inyo yung mga tao eh.
kahit na anong baliktad ninyo, hindi po maniniwala yung tao na si Pangulong Duterte ay magnanakaw. Napakasimple ng itsura. 80 years old na siya. O 79, para eksakto. 79 years old. Kailan niya gagastosin yung ninakaw niya? Pwede niyo pong pagbintangan si Tatay Digong ng kahit ano. Wag lang yung pagnanakaw. Wag lang yung pagpapayaman. Si Akok nga malupit, drug lord pa eh. No? Drug lord, lord of all drug lords pa eh. Puta, walang maniniwala sa inyo. Asan yung pera? Yun yung problema nyo eh. Kaya kayo, wala pala lang. O ngayon, ang balik kong tanong sa inyo, para saan? Yung dinami-dami ng inyo pong mga akusasyon, mga andami yung kinontempt, para saan po? Wala nga kayong rekomendasyon na idemanda o ireklamo o sampahan ng kaso. Hindi lang si Pangulong Duterte ha, magtataka ka dyan mga yan. Lahat po dito automatic. Lahat ng krimen automatic po si Michael Yang. Sa Talk to the People, hindi gikan sa masabang pangalan ngayon o press conference ni Tatay Digong, no? Doon ko lang natuklasan. Eto kahit ilang ulit na ako rito, gusto ko lang pong dikdik sa inyo yung punto ko. Lahat ng sinasabing krimen ni Tatay Digong, ibinibintang nila dahil sa ugnayan kay Michael Yang. Lahat ng krimen na yan, krimen sa Pogo, Michael Yang. Michael Yang, economic advisor ni Tatay Digong. Thank you very much kay Bimbo Hernandez sa 999. Droga, Michael Yang. Michael Yang, economic advisor ni Tatay Digong. Pogo, Michael Yang. Michael Yang, economic advisor ni Digong. Ano pa ba? EJK, yan, solo. Direkta. EJK, Digong agad yan. Ano po ba kasi ang problema nyo sa EJK? Yan. Maganda yan. Akala, eto talaga, ang dali pong papaniwalain ng mga BBM tsaka mga Dilawan at kakamping. Michael De Los Reyes. Government, ano po ako? No? Government employee po ako. Government official po ako. Bago ako naging vlogger. No? Saan mo makikita na dapat ipubliko yung salin? Wala. Ano po ang ano po ang nasa batas? Magpapasa ka ng salin papunta sa ombudsman. Sinabi ba na kaming mga government employee ilantad namin yung salin namin? Hindi. Ano yung sinasabi niyong salin? Hindi kumita yan nung panahon ng paninira ng mga Dilawan. Hanggang ngayon, inihahabol mo pa? Ganyan po kaengot tong mga to. Wala pong paglabag sa kaso. Ang sinasabi sa amin, magpasa kayo ng salin. Pero, pag binuyang-yang ng mga taga-opisina yung salin ko, idedemanda ko yung taga-opisina. Di nyo ba naintindihan yung salin? Statement of assets, liabilities, etc. Pribado yan. Hindi mo pwedeng ipagkalat yan. Nakuha nyo? Sa kawalan na maibabato ka Tatay Digong. Para malaman sino ba yung tao na yun. Para malaman mo lang, Brad, kung bakit nagkaroon ng issue ng salin. Anong block na naman? Tanga, makinig ka. Anong block? Makinig ka kasi para hindi ka iengot-engot. Alam mo ba kung bakit sumulpot yan salin? Eto yan
Wala silang maibato nung presidente si Tatay Digong na magnanakaw siya. Gusto nilang akusahan na magnanakaw. Wala silang makitang ninakaw. Kaya gumawa-gawa ng issue, itong Vice President mo dati, si Leni Robredo, ilalabas ko ang salin ko. O, nilabas niya yung salin niya. Ay, si Digong hindi niya nilalabas yung salin niya. Bakit kaya? Baka may tinatago. Utot nyo. Ibig mo sabihin, pag naglabas ka ng brief, Michael, nilabas ko ang brief ko. Badong, ba't tayo mo ilabas ang brief mo? May tinatago ka, Badong. O, ganun kayo kabobo. Ang dali niyong papaniwalain. May batas sa salin. Lahat ng government employee, bawal kang hindi magpasa ng salin. Ang tanong, nagpapasa ba ng salin si Digong? Nagpapasa taon-taon. Anong problema mo? Wala.